Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Pamilyar ka ba sa mga kwento ng mga engkantong nanliligaw ng mga babae? Dahil ngayong gabi, 3 babae ang niligawan ng nilalang na ito. Handa ka na bang malaman kung napaoo sila ng mga engkanto? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Ang dalagang si Mary, maganda at balingkinitan. Kaya hindi nakapagtatakang marami siyang manliligaw. Kaya lang, ang bawat manliligaw, bigla na lang may nangyayaring hindi maganda kapag malapit na niya itong sagutin. Ang isang manliligaw ni Mary, bigla na lang umuwi ng probinsya at hindi na nagpakita sa kanya. Meron namang isa na bigla na lang nakahanap ng ibang babaeng liligawan. Nung una hindi nagtataka si Mary, pero nung paulit-ulit na lang itong nangyayari, doon na siya nakaramdam na parang may mali. May nanligaw ulit sa kanya at nagustuhan na talaga niya. Nang balak na niya itong sagutin, bigla na lang namatay ang kanyang manliligaw sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ganon din ang nangyari sa sumunod na nanligaw sa kanya. At ang pinakahuling nanligaw sa kanya ay nasiraan naman ng bait. Nung huli itong nakausap ni Mary, ang sabi sa kanya, tinatakot daw siya ng engkantong nagkakagusto sa magandang dalaga. Hanggang sa mabaliw na lang ito ng tuluyan, dala ng matinding takot. Doon na nakaramdam ng pangamba si Mary. Totoo nga kayang meron siyang manliligaw na engkanto. Lumapit si Mary sa pinakamatapang at pinakamagaling na albularyo sa kanilang lugar. Marami itong bantay at alagang iba't ibang mga nilalang. Kabilang na ang mga engkanto. Kaya mabilis nitong naamoy at nakita na meron ngang manliligaw na engkanto si Mary. Possessive ang engkanto at hindi ito basta-bastang lulubayan si Mary. Hindi ito napakiusapan ng albularyo na tigilan ng magandang dalaga. Nagpatuloy ang engkanto sa panggagambala sa mga nanliligaw kay Mary. Hanggang isang araw, kumalat na nga ang balita. Natakot na ang mga lalaking umakyat ng ligaw kay Mary dahil baka gawan sila ng masama ng engkanto. Dahil doon ay lubhang nalungkot si Mary. Bata pa lamang siya ay nangarap na siyang makapag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Pero dahil sa pagbabantay sa kanya ng manliligaw niyang engkanto, parang nawalan na siya ng pag-asang makamit pa ang pangarap na ito. Isang gabi, dala ng matinding kalungkutan, kinausap na ni Mary ang engkanto. Nakiusap itong tigilan na siya para magkaroon na siya ng asawa at pamilya. Pero minanipula siya ng engkanto. Pinaramdam sa kanya na malabo na itong mangyari habang nasa paligid niya ang engkanto. Naiyak na lang si Mary. Hanggang sa alayan siya ng makinang na prutas ng engkanto. Kainin mo ang prutas na ito
At pangako ko sa'yo, magkakaroon ka ng asawa at ng mga anak kahit ilan pa ang gusto mo. Pangkukumbinsi o pangkukumbinsi sa kanya ng engkanto. Agad na kinain iyon ni Mary sa pag-asang magkakaroon na siya ng asawa at anak. Pero pagkaubos niya ng prutas, napunta siya sa tahanan ng engkanto sa kakahuyan. Lumobo pa ang kanyang tiyan. Nagtataka si Mary sa mga nangyayari. Hinarap niya ang engkanto at saka tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Nakatitig lamang sa kanyang engkanto. Tila tuwang-tuwa sa mga nangyayari. At saka nakangisi itong nagsalita. Ako na ang asawa mo. At nasa tiyan mo na ang magiging anak natin. Sabay tawa ng malakas dahil naisahan niya si Mary. At wala nang magawa ang magandang dalaga dahil nasa poder na siya ng mapaglarong engkanto. Ang batang si Gladys, palaging malungkot. Wala kasi siyang mga kaibigan at palagi pang pinapabayaan ng kanyang mga magulang. Sa minsang paglalaro niya sa bakuran nila, nakilala niya ang isang engkanto. Naging kaibigan niya ito. Hindi nagtagal, nagsabi ang engkanto. Pagdalaga ka na, magiging asawa na kita. Gusto mo ba? Dahil bata at inosente pa si Gladys, pumayag ito sa gusto ng engkanto. Pinanghawakan ng engkanto ang pangako ng batang si Gladys. Binantayan niya ito, pinrotektahan, binakuran, hanggang sa nagdalaga na ito. Sa pagdadalaga ni Gladys, nakalimutan na nito ang inosenteng pangako niya sa engkanto. At sa kanyang pagdadalaga, meron itong natipuhang lalaki. Si Miguel. Nagligawan silang dalawa at nauwi sa relasyon. Nagalit ang engkanto nang malaman niya ito. Nagpakita sa panaginip ni Gladys ang engkanto. Sinisingil na nito ang pangako ni Gladys. Panay ang iling ni Gladys. Ayaw nito. Hindi na raw niya maalala ang usapan nilang iyon. Mas lalong nagalit ang engkanto. Pagsisisihan daw ni Gladys ang pagsaway nito. Hanggang isang araw, bigla na lang nawalang parang bula si Miguel. May kutob si Gladys na dahil iyon sa engkanto. Tama nga naman siya. Galit na galit si Gladys. Sinira nito ang punong tinitirahan ng engkanto. Pero hindi yun nakaapekto sa engkanto. Gusto nitong magbayad si Gladys dahil hindi siya tumupad sa kanyang pangako.
Binignan niya ng matinding sakit si Gladys. Sakit na kahit pinakamagaling na doktor ay hindi siya kayang mapagaling. Nang hirap na si Gladys sa kanyang kalagayan, nagpakita ang engkanto. Mawawala rang daw ang sakit at paghihirap ni Gladys kapag pumayag itong maging asawa ang engkanto. Tumingin si Gladys sa kanya at saka tumawa ng nakakainsulto. Pumikit si Gladys at nanalangin sa Diyos na kunin na ang buhay niya kaysa maging asawa niya ang engkanto. Mabilis namang nakinig ang Diyos. At bago tuluyang malagutan ng hininga si Gladys, humingi ito ng tawad sa engkanto dahil sa hindi pagtupad sa kanyang pangako nung bata pa lamang ito. Ang ate ni Marlene na si Rosa ay may karelasyong engkanto. Matagal nang karelasyon ni Rosa ang engkantong iyon. Ito ang nagbibigay ng kayamanan sa kanya na siyang tumutulong din para makapag-aral at mabigyan ng magandang buhay si Marlene. Nung nalaman iyon ni Marlene, tinutulan niya ito. Pero wala siyang magawa dahil gusto na ng kanyang ate Rosa na ipagpatuloy ang relasyon sa engkanto. Palaging nakikita ni Marlene ang engkanto sa kanilang bahay pero hindi niya ito pinapansin. Lihim na nagagalit si Marlene sa engkanto dahil nawala ng tsansa ang kanyang ate Rosa na makapag-asawa ng tao. Yung taong mamahalin siya at bibigyan siya ng mga anak. Para kay Marlene, hindi naman mahalaga ang kayamanan. Mas mahalaga pa rin ang pag-ibig. Pero hindi iyon nakikita ng kanyang ate Rosa. Palibhasa ay lumaki sila sa hirap, kaya nung pinangakuan siya ng maraming pera ng engkanto, mabilis lang siyang kumagat. Kapalit ang pakikipagrelasyon dito. Sa pagdaan pa ng mga taon, nagkaroon ng malubhang karamdaman si Rosa. Walang lunas ang kanyang sakit. Bago ito tuluyang mawala, kinausap niya ang nakakabatang kapatid na si Marlene. Gusto nitong ipasa ang kanyang nobyong engkanto sa kanya para hindi mawala ang mga kayamanan nila. Pero tumanggi si Marlene. Ayaw nitong maging nobyo ang engkanto. Hanggang sa huling hininga ni Rosa, wala itong nagawa para mapapayag ang bunsong kapatid na si Marlene. Hindi masikmura ni Marlene na maging asawa ang engkanto kapalit lamang ang kayamanan. Akala ni Marlene ay madali lang ang ginawa niyang desisyon. Pero tinutuon ng engkanto ang pagbawi ng lahat ng kayamanang ibinigay niya sa magkakapatid. Nabaon din sa utang si Marlene at minalas pa nga sa buhay. Hindi inakala ni Marlene na magiging ganun kahirap kapag binawi na ng engkanto ang lahat ng ibinigay nitong kayamanan sa kanila. Kaya nang muli niyang makaharap ang engkanto, nakipag-usap ito sa kanya. Nakipag-usap ito para ibalik ang kayamanan nila. Akala ng engkanto pumapayag na si Marlene na maging asawa nito. Pero nagkamali siya. Iba ang gustong mangyari ni Marlene. Pinangako niya sa engkanto na kapag nagkaroon siya ng anak na babae, iaalay niya ito bilang asawa ng engkanto kapag umabot na ito sa edad na 18. Pumayag naman ang engkanto.
Ibinalik nito ang kayamanan kay Marlene. Namuhay muli na matiwasay at marangya si Marlene. At nang magkaroon ng asawa, si Marlene, nabiyayaan agad sila ng isang anak na babae. Sa unang araw pa lang nakalong ni Marlene ang kanyang anak na babae, napaiyak na lang ito. Naalala niya ang kanyang pangako sa engkanto. Binulungan nito ang kanyang sanggol. Anak, patawarin mo ako. At saka ito umiyak habang ipinaghehele ang kanyang anak na babae. Kasabay ng pagyakap dito, dahil alam niya na kapag tumungtong na sa edad na 18 ang kanyang anak, ay magiging asawa na ito ng engkanto. Liham ng gabi. Liham ng gabi.